Hindi makapaniwala si Nardo nang maabutang basag na ang isang banga na magdamag niyang ginawa noong nakaraang gabi. Nanlalaki ang kanyang mga mata at nanginginig pa ang kamay nang damputin niya ang mga piraso nito. Hindi niya matanggap ang pinagpaguran, pinagpuyatan at pinag-alayan niya ng kanyang katiting na utak ay mauuwi lamang sa wala. Hindi to pwede. Panginoon ko naman, bakit ganito? Espesyal ang banga na ito. Pinagawa pa sa akin to ni Don Filimon. Halos umiyak na sa inis ang binatang si Nardo. Malaki pa naman sana ang kikitain niya sa banga na yon. Pero ang pera na sana ay inaasahan ay naging bato pa. Hindi ko mapapatawad ang gumawa nito. Pinapangako ko magbabayad ang gumawa nito sa pinakamaganda kong obra. Napalingon si Nardo sa pintuan. Nakita niyang nakatayo roon ang kanyang kapatid na si Romelito. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya at para bang nahihiya. Bumalik ang tingin ni Nardo sa banga at pinukulan muli ng masamang tingin ng bata. Romelito, sabihin mo nga sa akin, ikaw ba nakabasag ng banga na ito? Hindi po ako. Hindi ikaw? Bakit ganyan ang mukha mo? Kilala kita kapag nagsisinungaling ka. Magsabi ka ng totoo. Hindi nga po ako. Sino? Yung bola po. Kumunot ang noo ni Nardo sa kanyang narinig. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang kapatid. Bola? Paano kasalanan ng bola? Naglalaro po kasi ako ng bola sa labas. Tapos bigla pong pumunta yung bola sa bintana. Tapos tinamaan niya yung banga na ginawa. Di ikaw nga ang nakatama. Ang bola nga pong tumama at hindi ako. Ikaw ang dahilan kung bakit tumama ang bola dito. Kaya ikaw ang may kasalanan kung bakit nabasag ang ginawa ko. Kasalanan mo rin po yan, kuya, kasi tinapat mo sa bintana yung banga. Tsaka kung nakasarado po yung bintana, hindi naman po papasok yung bola. At ako pa talaga sinisisi mo, ha? Nangangatwirang ka pa eh. Halika nga rito, visit ka. Tumawa-tawa pang tumakbo palabas ng kanilang bakuran ang batang si Romelito. Kamot ulo na lamang si Nardo noong mga sandaling yon. Dahil sa dami ng pwedeng mabasag ay yung pinaka-espesyal pa. 16 na taong gulang ang agwat ni Nardo sa bata. Kaya naman hindi niya masabayan ang kakulitan ni Romelito. Hindi naman talaga niya kadugo si Romelito. Pero tinuring na niyang kapatid ng ampunin nito ng kanyang mga magulang na namayapa na. Nakita ng kanyang mga magulang noon ng batang si Romelito sa hanging bridge. Naawa ang mga magulang niya kaya agad itong dinala sa kanilang bahay. Kainis! Hanggang kailan ko ba makakasamang siraulong kapatid ko na yun, no? Ipaampun ko na lang kaya siya sa mga bumbay sa bayan. Puro sakit na lang ng ulo yung dinudulot sa akin eh. Binasag pa yung mamahaling banga na ginawa ko. Para din naman sa kanya yung pera na kikitain doon. Ay nako! Wala nang nagawa si Nardo kundi ang mag-move on na lang. Kakausapin na lang niya si Don Filimon na kung pwede ay gumawa na lang siya ulit. Alas 7 ng gabi, naglakad siya patungo sa kinaroroonan ng mansyon ng Don. Kahit maaga, madilim na sa kanyang dinaraanan dahil bilang lang naman sa daliri ang mga posting matitino sa kanilang baryo. Maya-maya lang ay natanaw na rin niya ang mansyon. Paglapit niya sa malaking gate ay tumingin agad sa kanya ng masama ang 2 gwardya. Kung makatingin naman kayo para may pinatay akong tao ah. Nandito lang ako para makausap si Don Filimon. Kung ayaw niyong maniwala, sabihin niyo na lang na nandito ako sa labas. Tungkol kamo sa banga. Nagkatinginan ng 2 gwardya. Nagturuan pa mga yon kung sino ang tatawag sa Don. Nakaramdam ng inis si Nardo kaya hindi na niya napigilan ng sarili. Hoy! Ikaw na nga magsabi sa Don. Mukhang tamad eh. Kumakamot-kamot sa ulo ang lalaking gwardya na maglakad dito papasok. Ilang minuto lang ay bumalik na rin ito at sumenyas kay Nardo na pumasok na. Bago ka ba rito? Hindi niyo ba alam na close kami ni Don Filimon? Sinabi lamang niya yon para kunwari ay malakas ang kapit niya sa Don. Pero ang totoo, 3 araw pa lang naman ang nakakalipas mula nang una silang magkausap ni Don Filimon.
Sa sala pa lang, nakita na ni Nardo ang Don. Nakadikwatro pa ito habang hawak-hawak ang baso ng alak. Agad na sumilay ang ngiti ng matandang lalaki. O Nardo, balita ko gusto mo raw ako makausap tungkol sa banga. Ano, natapos mo na ba ang pinagagawa ko sa'yo? Ngumiti ng pilit si Nardo at nahihiyang tumingin ng diretsyo. Kahit na nahihiya, ay sinabi pa rin ito ang totoong nangyari. Tungkol dyan, Don Filimon, nabasag po kasi yung ginawa ko na dapat ay tapos na eh. Nabasag? Nako, sayang naman. Hindi ka na ba makakagawa ng bago? Nabasag po kasi ng siraulo kong kapatid eh. Pero makakagawa naman po ako ng bago. Yun nga lang maghihintay po kayo ulit. Ay wala namang problema sa akin. Makakapaghintay pa naman ang alaga ko. Alaga po? Ang ibig kong sabihin ay ayos lang naman sa akin. Hindi ko naman minamadali yan. Ang gusto ko lang ay magkaroon din ako ng obrang banga na galing sa'yo. Ang balita ko kasi ay magaling ka talagang maghulma ng banga gamit ang putik na pwedeng makuha lang kahit saan. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit kanila tinatawag na Nardong Putik. Nako, huwag niyo na po ako masyadong purihin. Baka lumaki po ang ulo ko. Palabiro ka rin pala. Di bale, pwede ka nang umalis at simulan mo na ulit ang banga. Maraming salamat po pero pwede po ba akong makigamit ng banyo? Ihina po kasi ako eh. Sa hindi malamang dahilan, nakita ni Nardo ang biglang pagiging seryoso ng mukha ng Don. Nung unay inakala niyang baka nagalit yun sa kanya dahil sa pagiging makapal ng mukha niya. Hindi na lang po pala. Malapit lang naman po yung bahay. Sige na, dumiretso ka dyan at kumaliwa ka sa dulo. Naroon ang banyo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Ngumiti muli ang Don. Pagkakataon na yun ni Nardo para makaihi. Pagtalikod ni Nardo, sumilay ang nakakaloko niyang ngiti. Walang kalam-alam ang Don na gusto lamang ni Nardo na makakuha ng impormasyon tungkol sa mansyon na yun. Bukod sa pagiging tagagawa ng mga magagandang banga o paso, si Nardo ay lihim ding manunugis ng aswang. Ang dahilan kung bakit gusto niya makapasok sa mansyon ay para malaman kung tama ba ang hinala niya nung una pa lang. Kunwari inosenteng naglalakad ang lalaki habang hinahanap ang banyo. Mabagal ang paglalakad niya para tingnan ang bawat madadaanan. Pero wala naman siyang nakitang kung ano sa parting yon. Nang may makasalubong siyang tauhan ni Don Filimon ay ngumiti siya kunwari at nagsabing magbabanyo lang. Wala na siyang nagawa kundi ang umihi na lang. Nakalabas ng mansyon ng binata nang wala siyang napala. Pinagpaliban na lamang niya ang pagkalap ng impormasyon tungkol sa kung aswang nga ba ito o hindi si Don Filimon. Nang makabalik siya sa kanilang bahay, ay naabutan niya ang kapatid na si Romelito sa kanilang bakuran. Nagulat pa ito nang makita siya. Gulat na gulat ka. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita papaluin eh. Nabibwisit lang ako sa ginawa mo. Pero sa ibang banda, pasalamat din ako sa iyo at nabasag mo yun kasi nagkaroon pa ako ng konting oras para humaba yung pag-iimbestiga ko. Kung natapos ko na kaagad siguro yun baka hindi na ako makapasok na mansyon. Sabi ko sa iyo kuya tama lang ang ginawa ko. Gusto mo kapag matatapos ka na ulit, basagin ko ulit yung banga magtigil ka. Makakalata na si Don Filimon kapag ganun. Kuya, sa palagay mo ba, aswang talaga si Don Filimon? Umupo ang lalaki sa gilid at saka bumuntong hininga. Hindi ko nga rin alam Hindi naman kumukulo yung langis ko. Hindi rin naman siya takot o allergic sa bawang. Pakiramdam ko may kakaiba sa kanya. At yun ang dapat mong malaman. Kuya, madalas ako napapadaan sa mansyon nila Gusto mo ba magmanman din ako doon ng pasimple? Wag na. Ilalagay mo pa yung sarili mo sa alanganin Saka ka na lang makialam kapag kailangan ko ng tulong mo. Nakipag-apir pa ang batang si Romelito kay Nardo. Sa parehong gabi, sinimulan na agad ni Nardo ang paggawa niya ng bagong banga.
Nilabas na niya ang sikretong sangkap niya para mas lalong tumibay ang kanyang mga nagagawang obra. Walang iba kundi ang putik na matagal nang nakaimbak sa mga maliliit na banga. Para kay Nardo, yun ang dahilan kung bakit lahat ng banga na nagagawa niya ay matitibay. Pero yung banga na ginawa niya para kay Don Filimon, hindi niya nilagyan ng putik para sakaling kung mabasag yun sa mansyon ay magpapagawa sa kanya uli. Matapos maihulma ng perpektong banga ay itinabi na muna niya yun. Ipinagpabukas na lang niya ang paggawa naman ng disenyo ng kabuuan ng banga. Isinarado na niya ang hulmahan niya. Katabi lang naman ito ng kanyang bahay. Kaya matapos maghugas ng kamay ay pumasok na rin siya sa bahay nila. Naabutan niyang masarap na ang tulog ni Romelito sa mga oras na yun. Napangiti na lamang si Nardo. Payapang payapa kasi ang itsura ng bata. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang na kahit na anong mangyari ay hindi niya maaaring pabayaan si Romelito. Huwag kayo mag-alala, Nay, Tay. Nandito ako palagi para sa kanya. Nakangiti pang nakatingin si Nardo sa larawan ng kanyang mga magulang na nasa altar. Habang masarap ang tulog ng bata, naisipan na lamang muna ni Nardo na pumunta naman sa kanyang sikretong silid, na kung saan doon naman nakatago ang lahat ng kagamitan niya sa pagiging albularyo. Sumuot siya sa ilalim ng papag. Binuksan niya roon ang pintuan pababa sa ginawa niyang basement. Pinindot niya ang ilaw sa gilid at saka bumaba na rin pagkaliwanag. Humuntong hininga ang binata at saka dinampot ang espada na nasa lamesa. Ilang araw na niyang nililinis at dinadasalan yon. Magagamit na kaya kita ulit? May aswang nga kaya rito sa probinsyang ito gaya ng sinasabi na matatanda sa ilog? Pilit ng ngiti lamang ang kanyang pinakita. Pero nagulat siya nang biglang magsalita naman si Romelito sa kanyang likuran. Gagamitin mo na ba ang espada mo, kuya? Uy, wisit ka. Ginulat mo ako eh. Akala ko ba tulog ka na? Nanaginip kasi ako ng masama, kuya. May aswang daw na umahabol sa akin. O tapos? Kamukha mo raw eh. Eh kung kutusan kaya kita dyan. Tara na nga, akyat na. Matutulog na rin ako. Kinabukasan, maagang nagising si Nardo, hindi dahil may gagawin siya, kundi dahil sa sigaw ng kanyang kaibigan sa kanilang bakuran. Pagbangon ng binata ay nakita niya agad si Yoyong na nasa labas. Iritadong lumabas din si Nardo. Kumakamot-kamot pa ito ng ulo nang hinarap niya ang kaibigan. Ano bang problema mo? Kaya aga-aga nang bubulabog ka. Sampaling kita ng talampakan ko dyan eh. Pare, si Lola. Oh, anong meron? Gamutin mo si Lola, pre. Pataas ang lagnat niya eh. Hinilan ni Nardo si Yoyong papasok sa kanyang bahay. Lakas ng boses mo, bisit ka. Anong gamutin? Alam mo namang hindi ako nang gagamot ng mga kalugar natin. Kasi ayaw kong may makalam na taga rito na albularyo ko. Hindi ka makakatanggi ngayon, pre. Kasi nilalagnat si Lola dahil sa sigbin. Sigbin? Oo, pre. Galing kasi si Lola kagabi sa isa niyang kaibigan. Habang naglalakad daw siya sa daan, may nakita siyang sigbin. Nung una, akala niya aso eh. Pero nang lumapit sa kanya, sigbin daw, pre. Teka. Nakagat ba ang lola mo? Hindi, pre. Hindi makalapit sa kanya yung sigbin kasi may pangontra si Lola. Pero yung titig ng sigbin, pre, yun ang dahilan kung bakit siya nagkasakit. Ay, kainis naman oh. Sige na, pre. Ikaw na lang naman ang makakatulong kay Lola eh. Wala namang ibang albularyo sa atin. Isa pa, alam mo naman na ang mga ganong sakit hindi dapat dinadala sa ospital, di ba? Kasi lalong lalala. Oo na. Hintayin mo ako sa inyo. Gagamutin ko ang lola mo. Pero sabihan mo ang lola mo na kapag nagamot ko na siya, wag na wag siyang maingay sa iba. Alam mo naman na meron akong ginagawang investigasyon kay Don Filimon eh. Oo, pre. Ako nang bahala magsabi kay Lola.
Hinanda na ni Nardo ang gagamitin niya para gamutin ang matandang si Piling. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang maglola sa kanyang bahay. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Inasikaso niya kagad ang matanda. May mga herbal siyang pinainom. Dinasalan niya rin yun at pinahiran ng kung ano-anong langis. Makalipas lang ang halos 5 minuto ay bumaba na rin ang init ng katawan ng matanda. Nakahinga na maluwag ang kaibigan niyang si Yoyong. Ramdam ni Nardo ang pag-aalala ni Yoyong dahil si Aling Piling lang ang kasama sa buhay ng binata. Ang mga sigbin, dahil alaga sila ng mga aswang, may kakayahan din silang magbigay ng sakit sa mga tao kahit sa pamamagitan lang ng tingin. Pero huwag kang mag-alala. Ginawa ko na ang mga paraan para mawala ang lagnat niya. Naagapan naman natin kaya huwag ka na mag-alala, pre. Maraming salamat talaga, pre. Pasensya ka na, ha? Inailangan mo pang gawin ito kahit ayaw mong maggamot sa lugar natin. Pre naman, magkababata tayo. Matitiis pa kita. Isa pa, parang nanay ko na rin itong si Aling Piling eh. Pero pre, paano pala kung hindi natin naagapan? Anong mangyayari kay Lola? Mas tataas ang lagnat niya. Sa sobrang taas, makakita siya ng kung ano-ano. Yung bang hallucination ang tinatawag. Bukod pa ron, hihina rin ang katawan niya. Yung mga laman loob niya, unti-unting hindi nagagana. At kapag nangyari yon, may posibilidad na balikan siya ng sigbin. Dahil kapag ang isang tao ay sobrang taas ang lagnat, nagiging mabango para sa mga sigbin ng laman loob ng mga tao. Grabe, nakakatakot din pala. Eh kung may mga sigbin nga, ibig sabihin talaga nito, merong mga aswang? Oo pre, at yun ang kailangan kong malaman. Kasi hindi ko alam kung ilan ng mga aswang at kung sino-sino sila. Pero malakas talaga ang palagay ko na gumagala-gala lang sila sa mga baryo. Alam mo naman, liblib dito sa atin. Pero gusto kong sumama. Sumama saan? Hindi naman ako aalis eh. Sa ginagawa mo, gusto ko rin puksain ng mga aswang. Hoy, ano akala mo sa aswang? Hindi sila gaya ng mga tambay sa kanto sa bayan ha, nasisitahin mo lang. Ang mga aswang, pumapatay ng tao, kumakain ng tao. Alam ko, pero gusto ko lang may gawin din para protektahan ng iba. Lalong-lalo na si Lola. Alam mo, pareho kayo ng kapatid ko. Ang kulit nyo. Natigil ang kanilang usapan nang biglang magising na ang matanda. Agad naman silang lumapit doon. Lola, kumusta kayo? Kumusta pakiramdam nyo? Tumingin ang matandang si Piling kay Nardo. Ngumiti ito ng malapad at tinawakan ng kamay ng binata. Nardo, maraming salamat sa paggagamot mo sa akin. Lola, hindi po si Nardo ang gumamot sa inyo. Yung albularyo po na kaalis lang. Yoyong, apo, hindi tanga ang lola mo ha. Alam ko kung sino ang gumagamot sa akin. At kahit magkaila pa kayo, hindi niyo may tatago ang totoo sa akin. Aling Piling, alam niyo po na albularyo ka. Pero paano niyo po nalaman? Wala po akong pinagsasabihan. Sandaling bumangon ang matanda. Pumupo ito at isinandalang likod sa dingding. Magkakilala kami ng lolo mo. Sa katunayan, dating nobyo ko ang lolo mo. Nung albularyo pa ang lolo mo, sinabi niya sa akin na may magmamana ng kakayahan niya bilang albularyo. At nang makita kita, nasa sekundaryo ka pa lamang. Alam kong ikaw ang tinutukoy ni Andoy. Ex-boyfriend niyo po pala ang lolo niya? Sayang, hindi kayo nagkatuluyan. Kung nagkatuluyan kami, di sana wala ka sa mundong ito. Sira ulo. Nakikiusap ako sa inyo, Aling Piling. Huwag niyo po muna sana ipagsabi sa iba tungkol sa pagiging albularyo ko. Kapag nalaman ng ibang tao ang tungkol sa katauhan ko, makakaepekto ito sa ginagawa kong pag-iimbestiga kung sinong aswang dito sa probinsya natin. Tulad ko, naghihinala rin ako kay Don Filemon. Pero
Wala akong makitang ebidensya na magsasabing aswang siya. Pareho tayo ng layo ni Nardo. Kaya huwag ka mag-alala. Makakaasa kang hindi malalaman ng ibang tao ang pagiging albularyo mo. Sinasabi mo bang albularyo ka rin? Bakit hindi ko malang nahahalata na nag-iimbestiga ka rin sa aswang? Paano mo mahalata lagi ka namang wala sa bahay? Malamang nagtatrabaho ako. Pero huwag kayo mag-alala. Wala na po akong trabaho, kaya lagi na ako nasa bahay. Siraula. Aling Piling, ipaubayan niya po sa akin ang pag-iimbestiga kay Don Filimon. Baka mapano pa po kayo eh. Hindi. Gagawin ko kung ano makakaya ko. Nangako ako kay Andoy na kahit hindi man kami ang nakatuluyan, itutuloy ko ang naumpisa namin noon. Hahanapin ko kung saan nagmumula ang mga aswang sa probinsya natin. Ibig sabihin pala nito, matagal nyo nang inaalam kung sino ang mga aswang dito sa atin? Oo. Ang hirap nilang hanapin noon. Pero ngayon, mukhang madadalian na tayo. Bakit po? May naisip na po ba kayong paraan? Ang Sigbin. Kapag nalaman natin kung saan yon lumulungga, malalaman din natin kung nasaan ang aswang na amo niya. Tumungutango lamang si Nardo dahil nalaman niyang dati rin palang albularyo si Aling Piling. Mas lalong lumakas ang kanyang loob na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Natapos ang usapan na yun at minabuti na lamang muna ni Nardo na umuwi ng kanilang bahay. Kailangan niya pang maganda ng kakainin nila ni Romelito para sa pananghalian. Pero nang makauwi siya, wala na sa bahay nila ang bata. Wala na rin ang laruan nitong tirador. Kaya alam ni Nardo na nasa lansangan na naman ang kapatid niya. Pambirang bata yun aga-aga namang umalis para maglaro. Nag-asikaso na lamang si Nardo. Habang abala sa pagluluto ay hindi maalis sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ng matandang si Piling. Bago kasi siya umalis, nasabi pa na matanda na ang putik daw ang magiging sandata niya laban sa mga aswang. Sa isip-isip niya, kaya pala nabuo ang alias niyang bilang Nardong Putik, ay dahil may mahalagang papel sa buhay niya ang putik na yon. Hindi lang basta panghulma ng mga paso o banga, kundi kasangkapan din laban sa mga nilalang na gaya ng aswang. Bumuntong hininga na lamang si Nardo. Kahit alam niyang may halaga ang putik sa kanya, hindi naman niya alam kung papaano yung magagamit. Wala rin naman kasing ibang sinabi si Aling Piling. Lumipas lang ang ilang sandali ay naluto na rin ang kanilang pananghalian. Pero 9:00 na ng umaga, hindi pa rin nakakauwi ang batang si Romelito. Kaya naman naisipan na rin ni Nardo na hanapin yon. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang batang si Empoy na madalas kalaro ng kanyang kapatid. Tinanong niya yon sa pagbabakasakaling nakita nito si Romelito. Empoy, nakita mo ba si Romelito? Hindi pa kasi siya umuwi mula kaninang umaga eh. Problema mo yan. Masungit na naglakad ang bata habang nakausli ang nguso. Napailing na lamang si Nardo dahil sa naging tugon sa kanya ng bata. Bastos na bata yun Palibhasa hindi dinidisiplina ng nanay eh. Naglakad na lamang si Nardo. Kung saan niya hinanap ang kapatid pero nabigo siyang makita yun. Kaya naman bumalik na lang siya ulit sa kanilang bahay. Hindi naman yun ang unang beses na hindi niya makita si Romelito. Kaya naman hindi siya gaanong nag-aalala o nababahala. Dakong 12:00 ng tanghali, dito na nag-alala si Nardo. Kakalabas lang niya ng bakuran para hanapin ulit ang bata. Pero natanaw na niya itong tumatakbo pa uwi. Nang makapasok ng kanilang bakuran ay hingal na hingal itong nagsalita. Kuya, may nalaman ako tungkol kay Don Filimon. Dinala ni Nardo ang kapatid sa loob ng kanilang bahay nang marinig yun. Baliw ka ba? Doon ka ba galing?
Hindi kuya, galing ako sa ilog. Nakita ko kasi yung mga tao ni Don Filimon. Meron silang nilabas na malaking kahon. Tapos dinala nila sa ilog. Nang sundan ko sila, meron ako nakitang lagusan doon. Pero hindi ko alam kung saan papunta yun. Basta, kasya yung malaking kahon. Tingin mo kuya, aswang kaya yung laman ng kahon? Loko ka talaga. Teka, may napagsabihan ka pa ba nito? Oo kuya, meron eh. Napasabunot si Nardo sa sobrang konsume. Kanino mo naman sinabi? Pambihira ka naman oh. Eh di sa'yo. Ha? Ibig ko sabihin, may iba ka pa bang pinagsabihan bukod sa akin? Wala na. O sige, makinig ka sa akin. Huwag ka nang pupunta doon ulit ha. Naintindihan mo ba ako? Delikadong ginagawa mo. Kung nahuli ka nila, siguradong hindi ka na makakabalik. Pero nakabalik naman ako eh. Eh kasi nga, hindi ka naman nila nahuli. Eh anong gagawin natin sa nalaman ko? Manahimik ka rito sa bahay. Huwag ka munang lalayo, ha? Mahirap na. Baka mamaya hindi mo alam na may nakakita pala sa'yo. Pupuntahan ko mamayang gabi ang sinasabi mo. Sabihin mo lang sa akin kung saan. Hindi ka man nakikinig kuya? Sabi ko nga sa ilog. Saang ilog? Malapit sa kakahuyan na katapat ng malalaking bato sa ilog. Naroon ang lagusan kuya. Hinawakan ni Nardo ang kanyang kapatid sa balikat. Romelito, makinig ka sa akin ha. Hindi laro itong papasukin ko. Kaya sana, huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak nating dalawa. Lalo na ikaw. Naintindihan mo ba ako? Opo, naiintindihan kita. O sige na, kumain ka na muna at malamig na yung niluto ko. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Maagang nakatulog si Romelito noon kaya naisip ni Nardo na yun na ang tamang oras para lumabas ng bahay. Pupuntahan niya ang sinasabi ng kanyang kapatid. Dala ang kanyang espada na nakasukbit pa sa likod niya. Palihim niyang nilisan ng kanilang bahay. Nakatakip pa ng tela ang kalahati ng kanyang muka na parabang isa siyang ninja. Hindi nagtagal, narating na rin ni Nardo ang ilog. Pero nabahala siya nang maramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Pagtingin niya sa kanyang dalang langis, hindi naman yung kumukulo. Pero hinanda niya pa rin ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa naririnig niyang kaluskos. Nang hawiin niya ang halamanan, nakita niya si Yoyong na naroon. Bisit ka? Anong ginagawa mo rito? Sinabi sa akin kanina ni Romelito na pupunta ka raw ng ilog eh. Sakto nakita kitang lumabas kaya sinundan na kita. Baka lang kailangan mo ng tulong. Kainis. Una. Huwag ka lang maingay ha. Teka lang. O bakit? Ang bagal kasi maglakad ni Lola eh. At sinama mo pa talaga si Aling Piling? Alam mo ba kung ano yung posibilidad na makita ko sa pupuntahan ko? Eh sumama eh. Ano magagawa ko? Napakamot na lamang sa ulo si Nardo nang lumitaw ang matandang si Piling. Kumpara nung ginamot niya ito, malakas-lakas na ang matanda. Salamat sa kapatid mong madaldal. Nalaman kong may lagusan pala rito. Diyos ko naman no. Aalis na sana sila pero may narinig silang kaluskos sa kaliwang banda ng kanilang kinalalagyan. Tinapatan ni Yoyong ng ilaw ang parting yun. Marahan namang naglakad doon si Nardo habang nakaamba ang kanyang espada. Paghawi naman niya uli ng halamanan, bumungad naman sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid, si Romelito. May malapad pa itong ngiti habang nilalaro-laro ang daliri nito. Anak ng tupa, isa ka pa eh. Tulog ka kanina. Ang tawag doon, tulog-tulugan. Umuwi ka na. Wala kang gagawin dito. Umuwi ka na. Hindi totoo sa kakahuyan yung lagusan, kuya. Ha? Sinabi ko lang yun para malaman ko kung interesado ka. Pero hindi talaga doon. Gusto bang malaman? Isama mo na muna ako. Pataranta. Sira ulong bata to ah. Pre, isama mo na. Ako na lang ang bahala magbantay dyan. Gumuga ng hangin si Nardo dahil sa sobrang irita at stress. O sige na,
Papayag akong sumama ka pero wag na wag kang gagawa ng kalokohan ha. Mapapahamak tayong lahat eh. Naintindihan mo? Opo. Wow, marunong ka palang mag-opo. Ngumisi na lamang si Nardo at nauna na rin itong naglakad. Sinukbit nitong muli ang espada sa likuran. Sabay-sabay nilang tinahak ang kahabaan ng ilog. Ayon sa batang si Romelito, ang lagusan na nakita nito ay nasa bandang dulo, malapit sa talon. Magkakasama nilang tinungo kung saan naroroon ang sinasabing lagusan. Matapos lang ang halos 15 minutong paglalakad sa kailaliman ng gabi, narating nila ang talon. Agad nang itinuro ng batang si Romelito kung nasaan ang eksaktong lugar ng lagusan. Romelito, sigurado ka bang dito mo nakita yung lagusan na sinasabi mo? Tingnan mo, wala naman eh. Pader yan eh. Hindi ako pwede magkamali, kuya. Dito yun. Lumapit pa si Nardo sa sinabi ng bata. Sa unang tingin, mukha lang talagang pader ang nakikita nila. Pero nang hawakan yun ni Nardo, naramdaman niyang hindi yun tunay na pader. Isa lang itong baging na mukhang pader dahil sa kulay nito. Hinawi ni Nardo ang baging at nang tapatan yun ng ilaw ni Yoyong, nakita nila na meron ng daan sa loob. Ako lang munang papasok sa loob ah. Aalamin ko kung gaano ba kadelikado para malaman ko kung sasama ba kayo o hindi. Tumungo sila Yoyong sa labas. Agad naman pumasok si Nardo dala ang flashlight. Habang tinatahak ni Nardo ang lagusan na yon, meron siyang nakikita mga buto ng tao sa gilid. Indikasyon lang yon na may mga taong namatay o inaagnas doon. Hindi naman kinabahan si Nardo. Sa halip, nasasabik pa siya dahil inaasahan niyang may makakasagupa siyang aswang doon. Binilisan niya ang paglalakad. Ang haba ng kanyang nilakad. Sa kanyang pagkakatansya, nasa kalahating oras yata yun. Nang marating na niya ang pinakadulo ng lagusan, gubat pa rin ang narating niya. Pero sa pagkakataong yun, nakakita na siya ng isang bahay. Hindi lang yung basta bahay, dahil malaki ang bahay na yon. Parang mansyon at maliwanag sa paligid. Anak lang, may bahay pa pala sa mga ganitong uri ng lugar. Sinubukan ni Nardo makalapit. Nang ilang metro na lang ang distansya niya mula sa bahay, narinig niya ang isang tinig ng lalaki na sa palagay ni Nardo ay bantay yon sa bahay. Wisit talaga Sigbin niya, no? Muntikan pa ako malapa kanina. Buti na lang nailag ko yung kamay ko. Si Densyo tuloy yung nakagat sa leeg. Sa pagkakataong yun, ay saka pa lamang nakaramdam ng kaba ang binata. Kumpirmado niya na totoo ang sinasabi ni Aling Peling na nakakita ito ng Sigbin. Dahil masyadong delikado na pasukin niya ang bahay na yon, naisipan na muna ni Nardo na umalis. Wala pa rin kasi siyang magandang plano. Binalikan niya ang mga kasama niya at sinabing kailangan na muna niyang bumalik. Agad naman silang umalis doon. Umuwi na muna sila para pag-usapan ang kanilang natuklasan. Hindi ko nakita pero base sa narinig ko, merong Sigbin sa bahay na yon. At malakas ang kutob ko na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi higit pang Sigbin ang naroon. Nardo, kailangan mo ng kumilos. Kung sino man ang nasa likod ng pag-iipon ng mga Sigbin, sigurado kung may balak siyang pakawalan yon sa gabi na bilog ang buwan. Gagamitin niya ang mga Sigbin para maubos sa mga tao at tuluyan na siyang maghari dito sa probinsya natin. Ang tanong, sino? Sino ang nasa likod nun? Kung hindi natin malalaman, hindi rin natin siya mapipigilan. Si Don Filimon. Matagal na ako naghihinala sa kanya eh. Bigla na lang siyang lumitaw dito sa baryo natin. Sinasabi niyang ninuno niya ang may-ari ng mansyon. Pero nalaman ko na wala naman siyang ninuno na taga rito sa atin. Di ba sabi mo, hindi naman kumukulo ang langis kapag nasa harapan mo siya? Ibig sabihin, hindi siya aswang. Alam natin na kapag hindi ka aswang, mahihirapan ka makapag-alaga ng mga Sigbin. Kasi bago mo pa sila alagaan, ikaw ang una nilang lalapain. Sandaling napaisip si Nardo. Naguguluhan din siya sa bagay na yun. Nardo,
Habang nag-iisip ka pa ng paraan, meron akong ituturo sa iyo na talaga mapapakinabangan mo. Agad silang nagtungo sa bahay nila Nardo. Pumasok sila sa hulmahan ng mga banga at paso. Base kasi kay Aling Piling, may kinalaman sa trabaho niya ang makakatulong sa kanya para malabanan ng mga aswang at sigbin. Nardo, alam kong may naiwan si Andoy na maliit na banga sa kung saan. Nakalagay doon na mga putik na hinalo-halo sa paggawa ng banga. Nardo, huwag mo nang ihahalo ang putik sa ginagawa mo. Dahil ang putik na yon ang siyang magagamit mo kontra sa aswang. Aling Piling, nasabi niyo po sa akin yan Pero hindi niyo naman po sinabi kung paano ko siya magagamit. Bumuntong hininga lamang si Piling. Hindi ko kasi kayang sabihin ng oras na yon dahil naalala ko ang pagsasama namin ni Andoy. Lola naman, sabihin mo na muna kay Nardo. Saka mo na alalahanin yung landian nyo ng lolo niya. Hay, ikaw talaga sira ulo ka. Manahimik ka nga muna dyan. Isa-isang inilabas ni Nardo ang maliit na banga kung saan naroon ang mga hindi pangkaraniwang putik. Binuksan niya ang mga takip nito. Mahiwaga ang putik na ito. Nung araw, ito ang gamit ni Andoy. Ang putik na ito ay mula pa sa lupain ng mga sinaunang manunugi sa Leyte. Sinasabi nga mga lupa doon ay may mga dugo ng mga malalakas na manunugi sa albularyo. Ang mga dugo na iyon ang siyang kinatatakutan ng mga aswang. Kapag dumikit sa balat ng aswang ang putik na yan, para yung asido na nakakapaso para sa kanila. Pero hindi ganon ang gagawin natin. Ano po ang kailangan nating gawin? Kailangan natin pagsamasamahin ng mga putik. Lalagyan natin ng tubig nang sa ganon ay muling mabasa ang putik at muling maging malapot. Ibabad mo ang mga armas na magagamit mo sa loob ng halos 2 araw. Bago mo iahon ang mga armas, kailangan mo munang dasalin ang huling dasal ng bulag na albularyo. Huling dasal ng bulag na albularyo? Oo. Ang dasal na ito ay karaniwang ginagawa ng mga albularyo kapag nagbabasbas ng anting-anting at kapag nilalagyan ng orasyon ng mga armas. Alam mo ba ang dasal na iyon? Opo, alam ko yon. Pero hindi ko na matandaan ang huling parte. Huwag kang mag-alala. Kabisado ko pa rin naman hanggang ngayon. Bibigyan kita ng kopya. Kinuha ni Aling Piling ang isang banga. Inamoy niya yon. Nagulat sila nang biglang mapamura ang matanda. Hindi kasi kaya-aya ang amoy na yon. Anong laman ito? Bakit ang baho? Agad na tumingin si Nardo sa batang si Romelito. Hindi na yun nagsalita at dali-daling tumakbo palabas. Nang tutukan ni Yoyong ang laman ay maging ito ay nandiri din. Pre, tayo yata ito ng baboy Aling Piling, pasensya na po Yung kapatid ko kasi na yun minsan inaasar talaga ako Parang hindi kumpleto yung araw niya kapag hindi ako nagiging konsumido sa kanya Ayos lang. Ganon talaga ang mga bata. Itabi mo na lang ito baka mamaya maihalo mo pa sa mga putik. Noong mga sandaling yun ay sinimulan na rin nila ang pagbababad ng arma sa putik. Lahat ng mga gagamitin nilang sandata ay isinama nilang binabad sa mahiwagang putik. Tinakpan nila yon ng malapad na dahon ng saging. Pre, pwede na talaga kitang tawagin na Nardong Putik. Loko. Matapos ang sandaling yon ay umuwi na muna si Yoyong at si Aling Piling sa kanilang bahay. Habang si Nardo naman ay nanatili pa ring gising. Nakaupo lang siya sa harapan ng lamesa. Malalim ang kanyang iniisip. Dakong 2:00 na noon, mga kuliglig na lang ang maririnig sa paligid. Pero maya-maya lamang ay may narinig siyang tila mabangis na aso. Sigbin agad ang unang pumasok sa kanyang isipan. Mahina lang ang naririnig niyang angil, kaya alam ni Nardo na nasa malapit lang ang nilalang. Marahan niyang dinampot ang isang itak na kinakalawang na nakasabit sa likuran ng pintuan.
Sumilip siya ng bahagya sa bintana. Pagtingin niya rin sa kanyang langis, nakita niyang kumukulo yun. Pasimpleng binuksan ni Nardo ang pinto. Lumabas siya ng kanilang bahay. Nilibot niya ang paligid. Pero wala naman siyang nakitang aswang o sigbin. Pero nang tumanaw siya sa bakuran ng kalapit bahay nila, nakita niya ang isang nilalang na parang aso. Pero parang kangaroo ang ulo nito. Tapos sa mga paa ay baliktad. Sinasabi ko na nga be. Dahil hindi siya pwedeng lumapit doon, kinuha ni Nardo ang kanyang pana. Binalahan niya yun ng isang palaso. Mula sa kanilang bakuran, tahimik niyang inasinta ang sigbi na palakad-lakad sa harap ng bahay. Binitiwan niya ang goma. Tinamaan ng sigbin sa bandang tiyan. Nagpagewang-gewang yun sa paglalakad. Sinubukan niyang tumakbo pero nasubsob na ito sa lupa. Patay ka ngayon. Matapos yun ay bumalik na rin si Nardo sa kanilang bahay at nakangiti itong natulog. Kinaumagahan, narinig ni Nardo ang malalakas na usapan sa kabilang bakuran. Nang lumabas siya ng bahay ay nakita niya ang mga nagkakagulong tao. Kuya Nardo, ikaw ba yung pumatay sa sigbi na yun? Oo, ako. Patunay lang yan na may aswang dito sa atin. Tumango na lamang ang batang si Romelito. Nung umagang yon, tinapos na rin ni Nardo ang ginagawa niyang banga para kay Don Filemon. Pulido ang pagkakagawa niya ng mga disenyo. Talagang siniguro niya na walang masasabing negatibo ang Don. Bandang hapon lang ay lumabas na rin siya ng bahay. Binalot niya sa mga dyaryo ang banga at maingat niyang binuhat yon patungo sa kinaroroonan ng mansyon. Sa gate pa lang ay mahigpit na ang seguridad. Ibang-iba ito kumpara sa mga naunang araw na pumunta siya roon. Ako yung gumagawa ng banga. Nandito ako para ihatid kay Don Filemon itong pinagawa niya. Hindi na naman nagsalita ang dalawang bantay. Nagmamadali lang na umalis ang isa para abisuhan si Don Filemon. Pagkatapos, bumalik yun at bigla na lang pinagkakakapkapan si Nardo. Hindi pa nakontento ang dalawang gwardya. Pinatanggal pa kay Nardo ang damit niya at ang short. Nakabrief na lang siya sa tapat ng gate. Kahit na nahihiya siya, ay ginawa niya yung para mawala ang duda ng mga gwardya. Nang masigurong wala siyang dalang kung ano, ay pinapasok na rin siya sa loob. Pero nakabantay pa rin sa kanya ang isang gwardya. Wala sa sala si Don Filemon. Hinatid siya ng lalaki sa guest room kung saan naroon ang Don. Pagpasok niya sa pintuan ay bumungad agad kay Nardo ang mga nakakalat na gamit sa sahig. Sa isip-isip ni Nardo, nagwala yata si Don Filemon. Nandito ka na pala, Nardo. Pagpasensyaan mo na kung ganito ang inabutan mo. Medyo wala lang ako sa mood dahil nabawasan ng isa ang mga alaga ko eh. Siya nga pala, tapos na ba ang pinagagawa kong banga? Doon ko kasi ilalagay ang pinakapaborito kong alaga. Nadala ko na po, pero pinaiwan po nila sa akin sa sala eh. Naglakad silang dalawa pabalik ng sala. Bumalik sa mood ang Don nang makita ang magandang banga. Tuwang-tuwa itong hinawakan at hinimas ang banga. Totoo nga ang sinasabi nila, magaling ka talagang humulma ng banga. Maraming salamat po. Habang abala ang Don sa pag-uusisa sa banga, ay inilibot ni Nardo ang mga mata niya sa sala. Nang tumama ang tingin niya sa mga tauhan ng Don, nakaramdam siya ng pagkailang. Parang may kakaiba sa tingin ng mga yon. Ibibigay ko na sa iyo ang bayad siya nga pala, may gagawin ka ba mamayang gabi? May pupuntahan kasi akong okasyon sa kabilang baryo. Gusto sana kitang isama para man lang maipakilala kita sa ibang kagaya ko na kolektor din ng mga banga. Kumamot sa ulo si Nardo at sapilitang ngumiti. Nako, parang negative po ako dyan. May sakit po kasi yung kapatid ko eh. Wala pa siyang kasama sa bahay. Sayang naman. Mas makakarami ka sana ng benta kapag nakilala ka nila. Pero hindi bale, sa susunod na lang. Ang mahalaga naman ay natapos mo na itong banga. Roger, ibigay nyo na yung bayad sa banga. Doblehin ang presyo, ha?
Tumango at nagmamadaling umalis ang isang lalaki sa gilid. Pagbalik nito ay may daladala na itong itim na sobre. Agad naman inabot ng Don ang sobre sa binata. Naku, sobra-sobra naman po ito. Tamang-tama lang yan. Ganyan dapat magbayad sa isang alagad ng sining. Maraming salamat po. Nang kunin ni Nardo ang bayad, ay naramdaman niya sa kanyang bulsa na bigla na lang kumulo ang kanyang langis sa bag. Napatingin siya sa nakangiting si Filemon. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang siyang nagkaroon ng kutob na si Filemon ay isang lihitimong aswang. Kumalma muna si Nardo. Sinubukan niyang kumilos na parang walang nalaman. Pero ang totoo, gustong-gusto na niyang kumprontahin ang matandang lalaki. Kahit na alam na ni Nardo na aswang si Don Filemon, ay hindi muna siya gumawa ng kahit na anong hakbang. Bago sumapit ang gabi ay nagmamadaling nagtungo si Nardo kina Aling Piling. Agad niyang pinaalam sa mga yun ang kanyang naalaman. Kaya naman, dakong alas 7 ng gabi, naganda na sila para balikan ang lagusan na kanilang natuklasan. Sasamantalahin nila ang pagkakataon na may pupuntang okasyon ng Don. Kasama ni Nardo ang kanyang kapatid na si Romelito nang dumaan sila sa lagusan, habang ang maglola naman ay nagbabantay sa talon. Kuya, dala-dala ko yung maliit na banga na may putik. Narinig ko kasi na mabisang pangontra daw yung mga putik na ginagamit mo sa pagpapatibay ng banga at paso. Pambihira ka talagang bata ka oh. Kaya pala mabigat yung bag mo eh. Kuya, delikado ba yung pupuntaan natin? Malamang, delikado. Pwede natin makatapat yung mga sigbin. O kaya naman yung mismong mga aswang. Pero ngayon, kailangan ko munang unahin ng mga sigbin. Tsaka ako'y susunod yung amo nila. Tumango na lamang ang batang si Romelito. Tahimik lang ang bata habang tinatahak nila ang daan. Makalipas lang ang ilang sandali, natanaw na rin nila sa labas ang maliwanag na bahay. Nakita nilang may 2 bantay sa bandang gate. Kumukulo rin ng daladalang langis ni Nardo kaya alam niyang aswang din ang mga yon. Walang balak si Nardo na harapin ang 2 bantay. Hindi kasi sila pwedeng gumawa ng ingay dahil baka mabulabog ang mga nasa loob ng bahay. Kaya ang ginawa nila, nagganap sila ng ibang madaraanan. Tumungo ang 2 sa gilid ng malaking bahay. Nang masigurong wala namang nakakakita sa kanila, ay agad-agad na umakyat ng pader ang magkuya. Romelito, makinig ka. Ang gagawin mo lang, magiging lookout ka kapag natagpuan ko na kung saan nakalagay ang mga sigbin. Kapag nakita mong may paparating, saka mo lang ako pupuntahan. Naintindihan mo ba ako? Opo, kuya. Maingat silang naglakad. Nagtataka si Nardo nung una kung bakit parang wala man lang tao sa loob ng bahay. Sa isip-isip niya, tila yata karamihan sa mga tao roon ay kasama ni Don Filemon sa dinaluhan nitong okasyon. Sa kakalibot nila sa loob ng bahay, may natagpuan silang isang kahina-hinalang silid. Nakakandado ang pinto. Pero dahil marunong magbukas si Nardo, ay naging sisiw lang sa kanya ang bagay na yon. Marahan niyang itinulak ang pintuan para hindi siya makalika ng ingay. Pagpindot niya sa pindutan ng ilaw, kita niya ang isa pang pinto sa silid. Bukas yun nang itulak ni Nardo paloob. Romelito, dito ka na lang. Sisilip-silip ka doon kung may mga dumarating na sa mansyon ha. Tapos, yung sinabi ko sa'yo. Sige po, kuya. Wow, natututo ka na talagang gumamit ng po at opo ha. Baka naman may binabala ka na namang katarantaduhan ha. Wala po, kuya. O sige na. Papasukin ko nitong pintong ito. Pagpasok ni Nardo ay kinuha na rin niya ang dalang espada. Bumaba siya sa hagdanan na nakita niya. Pagbaba niya, bumungad sa kanya ang mga lumang banga na sobrang dami. Sa tansya niya, hindi yun bababa sa 30 piraso. Mahina na ang kulo ng langis ko. Ibig sabihin, walang mga laman ito. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng binatang si Nardo. Isa-isa niyang pinagbubuksan ng mga banga. Tulad ng kanyang hinala, wala nang laman ng mga yun. Pero ramdam niya na may mga buhay na sigbin talaga ang naninirahan doon. Ibig sabihin,
Marami talagang alaga si Don Filimon. Patunay lang ito na isa nga siyang aswang. Dahil wala naman ang mga sigbin doon, naisipan na lamang niyang umalis. Pabalik na siya nang biglang natatarantang pinuntahan siya ng batang si Romelito. Kuya, may mga dumating na mga lalaki. Mga 4 sila. Kailangan na nating umalis, tara. Nagmamadali silang tumakbo palabas doon. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bahay, nakita na sila ng 2 matangkad na lalaki. Unang tingin pa lang ni Nardo, batid na niyang mga aswang din yon. Sino kayo? At paano kayo nakapasok dito? Buti na lamang ay nakatakip ng mukha ang 2, pero hindi pa rin sila ligtas kahit na hindi sila nakikilala. Kaya naman walang magawa si Nardo kundi palagan na lang ang mga yon. Kami lang ito. Napadaan lang. Nagbanyo, tumae. Malinis ba ang kamay ninyo? Hugasan nyo naman ang pet ko. Romelito! Oh! Nagbago agad ng anyo ang 2 lalaki. Para itong mga gagamba na gumapang sa sahig palapit sa kanila. Buti na lamang ay nakalabas na sila ng pintuan sa likuran ng bahay. Kuya, gabitin niyo po yung putik. Siguradong lapnos yung 2 yan. Inilabas agad ni Romelito ang maliit na banga mula sa kanyang bag. Kinuha naman yon ni Nardo. Hindi pa sila nakakaalis ay nawasak na ang pintuan. Lumabas doon ang hindi lang 2, kundi 4 na aswang na lalaki. Sige na kuya, gamitin niyo na po yung putik. Pagbababatuhin mo sila. Huwag mo akong turuan. Alam ko ang gagawin ko. Umaangil-angil ang mga aswang habang tumutulo-tulo pa ang laway. Bago pa man umatake ang mga yon, binuksan na ni Nardo ang banga. Dumukot siya ng dumukot sa loob ng inaakala niyang putik. Pinagbababato niya yun sa mukha ng mga aswang. Pero nagtaka si Nardo kung bakit parang wala namang nangyayari sa mga yon. Hanggang sa naamoy na lang ng binata ang sobrang baho na nagmumula sa banga. Nakita niya rin na parang iritado ang 4 na aswang sa amoy na nalalanghap nila. Lintik! Romelito, ano to? Tahi po ng baboy at tahi ko po. Ngingiti-ngiti pa ang bata. Hindi man lang ito nakaramdam ng takot kahit na nasa harapan na nila ang aswang. Nagawa pa talaga nitong gumawa ng kalokohan. Ay, napakaano mo talaga. Yari ka sa bahay sa akin, ha? Napatakbo ang bata sa likuran ni Nardo nang biglang lumapit na ang isang aswang sa kanila. Dahil may kahusayan din naman si Nardo sa paghawak ng armas, hindi na siya nag-alinlangan pa na harapin ang mga yon. Dahil sa kanyang likas na kagalingan, nagawa niyang sugatan ng mga aswang. Dahilan para magkaroon ng takot sa kanya ang mga yon. Kaya sa halip na habulin sila nito, hinayaan na lamang sila ng mga aswang na makaalis. Nagmamadaling umalis ang magkapatid. Saka lamang naalala ni Nardo na mabaho ang kamay niya nang nasa lagusan na sila. Inis na inis siya pero hindi niya magawang isampal yon kay Romelito. Oh, anong nangyari? Wala na mga sigbin sa mga banga. Kaya kailangan na nating umalis. Nakita kami ng mga aswang na nagbabantay sa bahay. Ang mabuti pa, sa bahay na muna kayo. Tara na, umalis na tayo. Hindi na nila hinintay pang maabutan sila ng mga aswang. Umalis kaagad sila sa lugar na yun. Nakahinga ng maluwag si Nardo. Pinagkukukurot naman niya sa hita si Romelito. Hindi niya sana ito titigilan pero inawat na siya ni Aling Peling. Kung wala na ang mga sigbin sa mga kinalalagyan nila, marahil pinatakas na yon ni Filimon. Bakit? Ngayon niya na ba sisimulan ng pag-aasik niya ng lagim? Bakit ang payapa ng baryo natin ngayon? Siguro sa ibang lugar ang inuna niya. Ay nako, hindi ko napagtanto na hindi pala okasyon ang pupuntahan ni Don Filimon. Buti na lang din hindi ako sumama sa kanya. Nardo, mukhang kailangan mo munang manahimik. Hindi pwedeng mapahamak ka habang hinihintay natin ang tamang oras para magamit ang mga sandatang nakababad sa putik. Tama ho kayo. Kailangang hindi makahalata si Don Filimon na ako ang kumakalaban sa kanya. Habang nananahimik ka, kami naman ni Lola ang magmamanman. Magkita-kita na lang tayo ulit makalipas ang 2 araw. Tinapusan nila ang usapan ng mga oras na yon. Umuwi na muna si Nardo at Romelito.
2 araw ang nakalipas. Walang nangyaring kakaiba sa kanilang baryo. Katakataka rin na wala namang namataan na mga sigbin sa lugar kahit na alam nilang pinakawalan na ng Don ang mga nilalang na yun. Samantala, 2 araw ding hindi lumabas ng bahay si Nardo at Romelito. Kampante naman si Nardo na hindi siya pinaghihinalaan ni Don Filimon. Hapon, ilang oras bago niya iahon ng mga sandata sa putikan, humahangos na dumating si Yoyong. Sa mukha pa lang ng kanyang kaibigan, batid na niyang hindi na maganda ang ibabalita nito. Nardo, ito na ang kinatatakutan natin. Bakit? Anong nangyari? Anong nalaman niyo? May nasagap kaming balita ni Lola. Yung mga sundalo at rebelding nagkukuta sa kagubatan, pinaglalala ng mga sigbin. Palagay ko, mga sigbin ni Don Filimon ang may kagagawan nun. Napalunok si Nardo ng laway. Saka lamang niya naramdaman ng kaba. Base sa narinig niyang balita, mukhang hindi basta-basta ang mga sigbin. Naisip niya na kung sakaling aatake ang mga yon sa kanilang baryo, madaling malalaga sa mga tao sa lugar nila. Pre, anong gagawin natin? Baka mamaya bigla na tayong lusubin ng mga sigbin dito. Magpakalat kayo ng mensahe sa bawat bahay. Ipaalam niyo ang nangyayari. Nang sa ganun magkaroon sila ng ideya. Hindi pwedeng tayo mismo ang magsabi sa kanila. Malalaman ni Don Filimon na kinakalaban natin siya. At kapag nangyari yon, sigurado akong tayo ang uunahin niya. Hihintayin ko na lang na matapos ang pagbabad ng mga sandata. Pagkatapos, haharapin ko yung mga sigbin na yan. Pagsapit ng gabi, gumawa ng maraming sulat si Yoyong at Nardo. Nakalagay sa sulat na yun ang babala tungkol sa mga sigbin. Habang nakatakip ng telang itim ang kanilang muka, pasimple nilang nilalagay sa mga pintuan ng mga papel. Ayos na siguro to, pre. Sana naman maniwala sila sa nakasulat sa papel. Magsasalita pa sana si Nardo nang makita nilang tumatakbo palapit sa kanila ang batang si Romelito. Hingal na hingal ito at nakahawak pa sa magkabilang tuhod. Napahilamos naman sa sariling muka ang binatang si Nardo dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang kapatid. Bakit ka na naman ba lumabas ng bahay? Di ba sinabihan na kitang hindi ka aalis ng bahay hanggat hindi ko sinasabi? Kuya, galing ako sa bahay nila Don Filimon. Narinig ko yung sinabi nila, kuya. Plano niyang papuntahin na rito mamaya ang mga alaga niya. Nagkatinginan na magkaibigang Yoyong at Nardo. Batid nilang hindi magagawang magloko ni Romelito sa mga ganong sitwasyon. Kaya sa mga sandaling yon, naalarma na si Nardo. Kung hindi sila kikilos agad, marahil ay mas malala pa ang mangyayari sa kanilang baryo. Pre, sabihin mo na ang lola mo na pumunta sa bahay. Tingin ko oras na. Tumakbo agad palayo si Yoyong. Si Nardo at Romelito naman ay bumalik na rin sa kanilang bahay. Pumunta agad sila sa hulmahan. Inalis nila ang dahon ng saging na nakatakip sa mga sandatang nakababad sa putik. Kuya, anong pwede kong gamitin sa mga yan? Wala. Hindi ka pwedeng humawak ng armas. Ha? Anong gagawin ko? Tapos mo na ang dapat mong gawin. Dahil sa iyo nalaman namin na naghahanda na rin sila Don Filimon sa pag-aasik ng mga kaguluhan. Pero gusto ko ring lumaban, kuya. May napanood ako sa TV sa terminal yung si FPJ. Ang galing niyang sumuntok. Gagayahin ko yun. Hinawakan ni Nardo sa magkabilang balikat ang kanyang kapatid. Nagsalita siya ng mahinahon. Romelito, hindi laro ang sasabakin natin ngayon. Hindi to kagaya ng palabas ni FPJ. Dito, pwede kang mamatay. Hindi to pwede sa bata. Hayaan mong ako na ang gumawa ng paraan para protektahan ka. Pero gusto ko rin protektahan ka, kuya. Hindi na kailangan. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Para saan pa't naging albularyo ko, hindi ba? Kaya ikaw, kumalma ka lang sa bahay. Magtago ka doon sa lalagyan ko ng gamit ko sa pang-albularyo. Makinig ka ha. Sa ngayon, kailangan mong makinig sa akin para hindi ako mag-alala. Doon ka lang. Huwag na huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Kuya, nag-aalala ako sa iyo Baka paglabas ko ng bahay, wala ka na. Ano ka ba? Parang hindi mo naman alam kung gaano ako kagaling lumaban.
Basta ipangako mo sa akin, kuya, babalik ka. Oo, babalik ako. Kaya ipangako mo rin sa akin na hindi ka lalabas ng bahay. Susundin mo lahat ng sasabihin ko. Tumango-tango na lang ang bata at sandali pa itong yumakap sa kanyang kuya. Bumuntong hininga naman si Nardo ng mga oras na yon. Aminado siya na kahit may kahusayan naman talaga siya sa pakikipaglaban, kinakabahan pa rin siya sa hindi niya malamang dahilan. Hindi niya matukoy kung bakit tila mabigat ang kanyang kalooban. Ilang sandali lang dumating na rin ang maglolang Piling at Yoyong. Handang-handa na mga yon. Kakasamang tatlo nang mag-abang sila sa bungad ng kanilang baryo. Noong mga sandaling yun din ay may mga ilan-ilan na ring residente ang naalarma. May ibang seryoso sa sulat, ngunit may iba rin namang hindi yun pinansin. Ganun pa man, itinuon na lamang nila ang kanilang atensyon sa pag-aabang ng mga inaakala nilang sigbin. Baka naman hindi rito dadaan ang mga sigbin na yon. Kanina pa tayo rito naghihintay eh. Malakas ang kutob kung dito sila dadaan. Mas maraming kabahayan dito kaysa sa bandang dulo ng baryo natin eh. Huwag kang apurado. Baka mamaya bigla ka na namang maihi sa sobrang takot kapag nakita mo ang mga sigbin, Yoyong. Ako? Maiihi? Baka akala mo lang yon, la. Puro kayabang. Naihi ka nga nung may gumapang na alupian sa hita mo eh. Huwag na kayo maingay. Kumukulo na ang langis ko. Hinigpitan na nila ang hawak sa kanilang mga armas. Nakaandaan na rin ang espada ni Nardo. Halos 1 minuto lang ang kanilang hinintay. Nakita na nila sa di kalayuan na may malaking aso na ang naglalakad palapit sa baryo. Pinagmasdang maigi ni Nardo kung ano yon. Nagsalubong ang kanyang kilay nang mapagtantong ang mga yun pala ay hindi mga sigbin. Aling Piling, nagkamali tayo ng hinala. Hindi mga sigbin ang kalaban natin ngayon. Mga asbo. Teka pre, anong asbo? Isang uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong tao at kumakain din ito ng karne ng tao. Isa rin sa mababangis na aswang. Hindi sila gaya ng mga sigbin. Ang mga asbo ay kayang mag-isip na gaya ng sa isang tao. Napailing na lamang si Nardo. Dismayado siya sa pagkakamali nila ng akala. Ganun pa man, wala na silang magagawa. Dahil sa mga sandaling yun ay unti-unti nang lumalapit ang mga asbo sa baryo nila. Ang tanging na lang nilang magagawa ay labanan ang mga yun. Kahit pabatid naman nila na sa bilang pa lang ay hindi na sila uubra. No choice, palag-palag na ito. Lumabas na ang tatlo sa kanilang pinupwestuhan. Matapang silang tumindig. Nang ilang metro na lang ang pagitan sa kanila ng mga asbo, may mga nakatricycle naman na mula sa kabilang kalye ang bigla na lang dumating. Bumaba ang mga kalalakihan doon na bordado ng mga tao. May mga hawak na kung ano-anong patalim. Huwag ka mag-alala, Nardo. Narito na ang backup natin. Teka, Aling Piling, sino naman sila? Mga dati namin silang kasamahan ng lola mo. Pinamumunuan niya ng kalab triangle naming si Jose. At may kalab triangle ka pa talaga sa lolo ni Nardo, ha? Lumapit sa kanila ang matandang lalaki na halos kasing edad lang din ni Aling Piling. Kahit nakulubot na ang balat nito, kitang-kita pa rin ang naglalakihan nitong mga tattoo sa katawan. Nauli ba kami ng dating, Piling? Hindi naman, pero sana mas maaga. Ikaw na pala yung apo ni Andoy, ha? Mamaya na po tayo magkumustahan o kaya magpakilala. Meron po tayong kalaban, ang mga aswang na asbo. Di mga kasama, umanda na kayo. Nakikita niyo ba mga asbo? Yan ang kalaban natin. Kahit na papaano ay nakainganan ng maluwag si Nardo. Mabuti na lang talaga ay may mga nakasama na silang iba pa. Dahil kung hindi, talagang hindi na nila kakayanin pa ang mga asbo. Bukod sa mabibilis sa mga yun, ay marami din ang bilang nito. Hindi natin sila hayaang makapasok sa baryo. Lumakas sa mga angil na kanilang naririnig. Nakita nilang bumwelo ang mga asbo at parang naghahanda na rin sa pag-atake. Hindi nagtagal, nakita na rin nilang nagsitakbuhan ng mga yon patungo sa kinaroroonan nila. Lumundag ang mga aswang at pagbagsak ng mga ito,
naging anyong tao na rin yon, ngunit aswang pa rin. Gamit ang espada na hawak-hawak ni Nardo na binabad sa putik, nanguna siya sa pakikipaglaban. Hinarap niya agad ang 5 aswang na malapit sa kanya. Hinabigla naman yun ni Jose at ang grupo nito. Napabagsak agad ni Nardo ang mga aswang na kinalaban niya. Pagtingin niya sa kinaroroonan ni Yoyong, nakita niyang may aatake sa likuran nito. Walang sinayang na segundo si Nardo. Mabilis niyang tinakbo palapit ang kaibigan at sinalagang atake ng aswang. Hinagupit niya yon ng espada at tinamaan ng aswang sa mukha. Alert ka pare, kung ayaw mong mauna ka na sa langit. Ang astig mo, pre. Ang galing mo. Baliw, mas astig yung lola mo. Tingnan mo oh. Hinanap ng kanilang mata ang matandang si Piling. Nakita nilang parang hindi yun matanda kung kumilos. Hawak ang itak ay sanay na sanay itong makipaglaban sa mga aswang. Mas magaling pa sa iyo ang lola mo eh. Kaya umayos ka ha. Huwag ka munang mamamatay. Bumalik na si Nardo sa pakikipaglaban. Pinagagupit niya ang mga makakasalubong niyang aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang aswang ang kumapit sa kanyang likuran. Bumaon ang kuko nito sa kanyang balikat. Napalibutan na siya ng mga aswang. Mabuti na lamang, biglang dumating naman ang batang si Romelito. Dala-dala nito ang maliit na banga na may lamang mahiwagang putik. Akong bahala, kuya. Huwag kang iiyak. Sinubuyan ni Romelito ng putik ang mga aswang na yun. Kitang-kita nila kung papaanong parang malapnos ang balat nito. Dahil sa ginawa ng bata, nang isang-isay ang mga aswang. Agad namang tinapos ni Nardo ang mga yon. Nang masiguro ni Nardo na patay na mga yon, ay sa kanya nilapitan ang kanyang nakababatang kapatid. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Di ba sinabihan na kita na huwag kang lalabas doon hanggang hindi ko sinasabi? Nagdadrama pa ako, akala ko naman ay susunod ka. Kuya naman, kung hindi ako nakalis ng bahay, di namatay na ako. Alam na nila Don Filimon na ikaw ang albularyo na kumakalaban sa kanya. Galing sila sa bahay kanina, kaya wala akong magagawa kundi umalis. Nabigla si Nardo sa kanyang narinig. Umiiling-iling ito at parang ayaw maniwala kay Romelito. Kung ayaw mo maniwala, di pumasok na tayo sa baryo dahil may mga aswang din sa kabilang dulo. Huwag kang magagalit kung hindi kita sinunod. Tandaan mo kuya, kung hindi ako lumabas ng bahay, baka patay na ako at baka patay ka na rin. Utang mo sa akin ng buhay mo ha. Sira ulo talaga tong batang to eh oh. Niningon ni Nardo ang iba pa nilang kasama. Pagtingin nila sa mga aswang na asbo ay patay na ang mga yun. May ilan sa mga kasama nila ang nasugatan, pero maswerteng hindi naman malala. Kailangan natin magpunta sa kabilang dulo ng baryo. Sabi nitong kapatid kong si Raulo, nasa loob sila Don Filimon. Hindi naman malabong mangyari yan, kaya tara na. Ihandaan nyo na ang inyong mga sarili sa isa pang laban. Ginawa ni Nardo ang banga na hawak ng bata. Inamoy niya muna ang laman nito para siguradong hindi tae na naman ang mahahawakan niya. Nagtanggal siya ng damit. Gumawa siya ng putik. Malapot pa yun na ipunas-punas niya ang putik sa kanyang katawan. Handang-handa na ako. Angas! Nardong putik ka na talaga! Kuya, may halong tae yan, pero tae lang ng daga. Pumikit na lamang si Nardo at huminga ng malalim. Hindi niya gaanong naamoy ang baho kaya pinalagpas na lang niya ang kalokohan ng bata. Nagmamadali na silang pumasok sa kanilang baryo. Ang mga residente naman nagsilabasan na rin ang kani-kanilang bahay. Natataranta ang karamihan sa kanila. Lahat kayo, lumikas muna kayo ng baryo natin. Pumunta kayo sa ligtas na lugar. Makalipas lang ng ilang sandali, wala na mga tao sa mga kabahayan. Tila naging isang maliit na lugar ng digmaan ang baryong yun. Napatigil sila sa kanilang paglalakad nang matanaw nila ang mga aswang na nag-aabang din sa kanilang pagdating. Nakatayo lang ang mga yon. Hindi nila nakikitaan ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Ramdam na ramdam ni Nardo na handang mamatay ang mga aswang para lang sa laban na yon. Mga kasama, hindi ko alam kung anong klaseng aswang sila. Pero nasisiguro kong hindi naman sila asbo. Hindi nga sila mga asbo dahil ang mga aswang na yan ay mga awok.
mga aswang na may kakayahang mag-anyong baboy o baboy ramo. Malalakas sila kapag kabilugan ng buwan. Sabay-sabay na napatingala ang lahat sa taas. Nakaramdam ng kaunting kaba si Nardo nang makitang bilog na bilog ang dilaw na buwan. Ngunit kahit na alam niyang may kaunting kalamangan ang mga aswang, hindi yun naging hadlang para lumakas pa ang kanyang kalooban. Dahil bilang isang albularyo na may layuning maging payapa ang kanyang probinsya, hindi siya makakapayag na manalo ang kasamaan. Itinatak niya sa kanyang utak na isusugal niya ang kanyang buhay. Rumilito, huwag kang lalayo kay Kuya Yoyong mo ha. Hindi kita pwedeng isabay sa mga gagawin ko. Hindi na biro itong mga lintik na aswang na ito. Kuya, wag ka munang mamamatay ha. Utang mo pa ang buhay mo sa akin. Ay naku, magtigil ka. Ilang minuto pa ang nakalipas, narinig nilang umaangin na ang mababangis na aswang. Parang nag-uusap-usap ang mga yon gamit lamang ang mga angil na yon. Sabay-sabay silang umalulong na parang aso habang nakatingin sa buwan. Hindi nagtagal, naglundagan na sa mga bubungan ng mga aswang na awok para lumusob kina Nardo. Mga kasama, ngayon na! Matapang na sinalubong ng grupo ni Nardo ang mga aswang. Sa mga unang sandali ay pantay na pantay pa ang labanan. Hindi rin kasi may kakaila na ang mga bataan ni Jose ay mga marurunong at may kahusayan din sa pakikipaglaban. Idagdag pa si Aling Piling na kung kumilos parang kahapon lang nagdalaga. Hindi hadlang ang edad nito para makipagsabayan. Si Don Filimon, nasaan siya? Habang nagkakagulong lahat, tinuyod ni Nardo ng tingin ang paligid. Sinubukan niyang hanapin si Don Filimon, pero wala siyang makita roon. Kaya naman pinaubayan na muna niya ang labanang yon sa mga kasama niya. Pero bago siya umalis, pinagpapapatay niya muna ang mga aswang na makakasalubong niya. Diretso dedo mga aswang na nahahagip ng kanyang espada. Dahil yon sa kapangyarihan ng mahiwagang putik. Nakalis siya sa labanan. Tumungo naman siya sa mansyon ni Don Filimon. Nang lumapit pa lang siya sa gate, humarang na sa kanya ang dalawang lalaki. Hindi niya yun naramdaman na aswang, pero pinalo niya na lang ng hawak na espada ang dalawa para hindi na madamay pa. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Naabutan niyang kalmadong nagkakapilang si Don Filimon sa dining area. Napatayo ang Don nang makitang si Nardo na may hawak na espada. Nasamid pa ito sa iniinom na kape at agad na dumistansya. Oh, Nardo, anong ginagawa mo sa mansyon ko? Bakit may hawak ang, ano ba yan? Espada ba yan? Pakape-kape ka na lang habang nagkakagulo ang baryo ah. Akala mo siguro magtatagumpay ka sa mga plano mo? Ha? Nagkakagulo sa baryo? Ngayon? Hindi kita maintindihan, Nardo. Huwag ka na magkaila, Don Filimon. Alam kong ikaw ang pasimuno sa pagdating ng mga aswang dito. Balak niyong ubusin ng mga residente rito para gawin niyo itong baryo ng mga aswang. Oy, Nardo, ang weirdo-weirdo ng sinasabi mo. Anong aswang ang sinasabi mo dyan? Hindi ko nga alam na nagkakagulo ngayon sa baryo natin. Nakita ka ng kapatid ko na pumunta sa bahay. Kasama mo ang mga aswang. Balak mo akong patayin kanina, no? Ano ka ba naman? Oo, totoong pinuntahan kita kanina. Pero hindi naman kita aanuhin eh. At yung mga kasama mo kanina, mga kasamaan ko sa negosyo yon. Gusto nilang magpagawa ng banga sa'yo. Walang aswang sa mga yon. Hindi na nakapagpigil si Nardo. Agad na itong lumapit at tinutukan ng espada ang matandang lalaki. Huwag mo kong ululil, Filimon. Matagal na kitang inoobserbahan. Alam kong hindi ikaw ang pinakapinuno ng mga aswang. Kaya ituro mo sa akin ngayon kung nasaan pa ang iba. Dahil kung hindi, ngayon pa lang ay tutuluyan na kita. Ano ka ba, Nardo? Hindi nga ako aswang. Nababaliw ka na ba? Paano ako magiging aswang simpleng negosyante lang ako? Ang mga banga, ang lagusan sa talon patungo sa sekretong bahay. Sabi mo sa akin, di ba ikaw ang may-ari doon? Nakita ko ang maraming banga sa bahay na yon. Aminin mo sa akin, nag-aalaga ka ng sigbin. Oo na. Hinaamin ko na. Nag-aalaga ako ng sigbin kaya ako maraming banga. Pero hindi naman ibig sabihin no na isa akong aswang. Nasisiraan ka na yata ng bait eh. Hindi pwedeng mag-alaga ng sigbin ang isang normal na tao.
Nagkakamali ka. Maraming taon na akong nag-aalaga ng sigbin. Maniwala ka man o hindi, pero ang sigbin ang nagdadala ng swerte sa aming mga negosyo. Yun lang ang dahilan kung bakit ako nag-aalaga ng sigbin. Hindi ako aswang. Kung nagdududa ka pa rin, kumuha ka ng bawang sa kusina. Isalpak mo sa bibig ko. O kaya sabuyan mo ko ng asin. Lahat na gawin mo. Gusto mo prito mo pa ako eh. Hindi pa rin kumbinsido si Nardo, kaya naman pinahid niya ang kamay niya sa sariling katawan na may putik. Pagkatapos, pinahiran naman niya ng putik si Don Filimon. Nang laki ang kanyang mga mata na makitang walang nangyari sa Don. Hindi man lang nalapnos ang balat nito. Ano ba yan? Putik? O libag mong lumapot? Kahit na sumasagi na rin sa isipan ni Nardo na baka hindi nga aswang si Filimon, hindi pa rin siya nagtiwala rito. Itinali niya ang Don sa upuan para hindi ito makakawala. Ano na namang pakulo ito? Wala nga akong alam eh. Yang mga sigbin ko, hindi ko alam kung bakit lahat sila nawala sa banga. Pinatay mo, no? Kung hindi ka aswang, sigurado akong may pinagkukunan ka ng sigbin. Sabi mo sa akin, sino yon? Oo nga, may pinagkukunan ako. Si Danny. Pero hindi ko alam kung aswang siya o hindi. Ituro mo sa akin kung nasaan siya. Okay ka lang. Nakagapos ako eh, oh. Paano ko ituturo? Natigil lang ang kanilang pag-usap nang dumating na sila Aling Piling. Nakahinga ng maluwag si Nardo nang malaman na walang namatay kahit na isa sa kanila. Pero naiwan pa rin ng grupo ni Jose habang nakikipaglaban sa mga awok. Anong sabi na matandang yan? Hindi siya aswang. Paanong hindi aswang? Tagal ko nang pinaghihinalaan yan. Hindi siya nalalapno sa mahiwagang putik. Pinagsasampal ko na rin ng bawang. Wala rin. Hindi rin kumukulo ang langis sa kanya. At hindi rin ako baliktad sa paningin niya. Ang kukulit. Hindi nga ako aswang. Biktima lang din ako. Kasi ang gusto ko lang naman ay gamitin ng mga sigbin bilang pampaswerte. Malay ko ba kung mag-aalsa pala ang mga aswang-aswang na yan? Pero meron siyang itinuturo sa atin. Kaya Yoyong, tulungan mo ko. Siguruhin natin hindi ito makakatakas. Sasamahan niya tayo kung nasaan yung kinukunan niya ng sigbin. Kuya, huwag kang magtitiwala sa matandang yan. Kanina pumunta yan sa bahay, galit na galit yung muka. Parang matandang naipit ang itlog eh. Hoy, bubwit! Manahimik ka! Inalis na ni Nardo at Yoyong ang matandang si Filimon sa upuan. Kinaladkad nila ito palabas ng mansyon. Habang nasa daan sila ay tinuturo ng Don ang direksyon ng kinaroroonan daw di umano ng taong si Danny. Pero nang nasa sakahan na sila, biglang tumigil si Filimon sa paglalakad. Tumingala ito sa itaas. Ha! Sa wakas, kulay kahil na rin ang buwan. Tumingin yun sa kanila ng makahulugan. Sa hindi malamang dahilan, kinabahan si Nardo. Kaya naman agad siyang dumistansya at kinuha niya agad ang batang si Romelito. Alam niyo na ang kulay kahil na buwan ay ang pinakapaboritong buwan ng mga gabunan? At alam niyo rin ba na mga gabunan ay hindi tinatabla ng asin, bawang, langis at kung ano-ano pang pangontra? Ang tanging paraan lang para mapaslang ang isang gabunan, paslangin niyo ako ng mano-mano. Walang ano-ano ay biglang nakalas ni Filimon ang pagkakatali. Humaba ang buhok nito na nagkulay puti. Naging kulay itim naman ang buo niyang katawan. Pinakamalakas na uri ng aswang! Dinakma agad ni Filimon ang binatang si Yoyong. Parang papel niya lang na binalibag si Yoyong sa palayan. Si Aling Piling naman ay hinawi na lang ng malakas ng gabunan at tumalsik din. Romelito, tumakbo ka na! Bilisan mo! Pero kuya, Bilisan mo na! Napilitan na lamang na umalis ang bata. Susundan sana yun ni Filimon pero buti na lang ay naharang yun ni Nardo. Akala mo masisindak mo ako? Kahit na isa ka palang gabunan? Tingnan mo nga naman, nagagawa pang mag-angas ng isang mababang uri ng tao. Lolo mo nga hindi umubra sa akin. Ikaw pa kayang mukhang tanga lang? Hindi mo naman napatay si Lolo Ibig sabihin, mahina ka pa rin. Kapag ba pinaslang kita ngayon, malakas na ako? Kung mapapaslang mo ako. Buong tapang na itinaas ni Nardo ang espada at saka hinagupit sa gabunan.
Pero sa kasamaang palad, nahawakan lang ni Filemon ang kanyang espada. Persang hinilas siya ng gabunan at saka sinuntok ng malakas sa tiyan. Huwag kang mag-alala, hindi agad kita papatayin. Uunti-untiin muna kita para matansya mo kung gaano ko kalakas. Halos mamilipit si Nardo sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Hinawakan siya ni Filemon sa ulo at saka inangat. Nakakadismaya ka. Akala ko pa naman ay hindi ka ordinaryong albularyo. Pero wala ka pa rin palang pinagkaiba sa mga pinaslang ko noong araw. Basura! Isa ka rin basura! Hinawakan ni Filemon ang kanang balikat ni Nardo. Pinisil nito ang buto ng binata roon at saka bumaon din ang kuko nito. Nanuot ang hapdi at sakit sa buong katawan ni Nardo. Noong mga sandaling yon, batid niyang alanganin siya sa laban na yon. Hindi niya sigurado kung kakayanin niya bang talunin ang aswang na yon. Hindi pa nakontento si Filemon. Nakailang ulit siyang pinagsasasampal ng malakas sa muka. Kinurot-kurot din nito ang binata sa tagiliran dahilan para masugatan siya ron. Halos lupaypay na rin si Nardo. Pero hindi niya pa rin binibitiwan ang kanyang espada. Nakaiga na siya sa lupa habang nakatingin sa mga bituin. Iniisip niya na yun na ang huling sandali ng kanyang buhay. Muli siyang hinawakan sa kwelyo ni Filemon at iniangat sa ere. Humaba ang kuko ng gabunan. Anumang oras ay maaari na siyang tapusin ng aswang na yon. Nababagot na ako. Kailangan ko nang tapusin ang drama na ito. Napapikit na lamang si Nardo. Tanggap na niya. Tanggap na niyang matatapos na lamang sa ganoon ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero napadilat siya muli nang marinig ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na si Romelito. Hoy! Aswang na gabuang! Umanda ka! Wala nang halong tayang putik na ito kaya iiyak ka ngayon! Napalingon si Filemon sa gilid. Bago pa nito mabitiwan si Nardo, pinagbababato na ni Romelito ng putik ang aswang. Sa puntong yon, kitang-kita ni Nardo na umuusok ang katawan ni Filemon. Hindi tumigil ang bata sa pagsaboy ng putik. Kahit na nangihina na, ginawa pa rin ni Nardo ang kanyang makakaya para makakuha ulit ng lakas. Binuhos niya ang natitira niyang enerhiya. Nilapitan niya ang gabunan at saka buong puwersang itinarak ang espada sa dibdib nito. Hindi pa nakontento si Nardo. Ibinaon niya ang espada hanggang sa halos isang buo na nito ang tumago sa likuran. Pasensya ka na, Filemon. Pero hanggang dito na lang ang kalokohan mo. Hindi maaari! Paghugot ni Nardo ng espada, saka na siya nawala ng malay. Nagising na lang si Nardo na maliwanag na ang paligid. Tapos na ang labanan. Masakit ang kanyang buong katawan. Pagtingin niya sa paligid, nasa loob na siya ng kanilang bahay. Nasa gilid niya sila Jose, Aling Piling at Yoyong. Habang nakaupo naman sa tabi niya ang batang si Romelito. Ising na pala ang magiging alipin ko. Ha? Anong pinagsasabi mo? 2 beses na kitang niligtas, kuya. Ibig sabihin nun, pwede na kitang maging alipin. Kung kutusan kaya kita dyan, ha? Huwag ka munang kumilos. Bugbog pa ang katawan mo. Si Filemon. Dedo na si Filemon, pre. Sinunog na namin ang katawan niya kasabay ng mga asbo, awok at yung mga sigbi na napatay din nila Mang Jose. Nakahinga na ng maluwag si Nardo. Napangiti na lang siya. Lumapit sa kanya si Romelito at niyakap niya ang kapatid. Hindi niya inakala na ang makulit at pasaway na si Romelito ay malaki ang magiging papel sa labanan na yon. Dahil sa mga nangyari, tuluyan nang nalaman ng buong baryo ang pagiging albularyo ni Nardo. Kinilala na rin siya ng mga residente bilang tagapagligtas. Nagkaroon ng samahan ng mga manunugi sa kanilang baryo sa pangunguna ni Mang Jose at Aling Piling. Walang paglagyan ng kaligayahan ni Nardo. Hindi niya inakala na kakayanin nilang ipagpatuloy ang naudlot na misyon ng kanyang lolo. Mula nang mapigilan nila ang binabalak ng gabunan na si Filemon, naging malaya at masagana ang kanilang baryo. Wala na ring namata ang mga aswang sa kanilang probinsya. May papahinga na rin kita, sabi ni Nardo habang hawak-hawak ang espada ng kanyang lolo.
wakas. Hello mga ka-KB, mga kabanger, si Kabanong Pule. Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, malapit na po tayo mag 300,000 subscribers! Yes! Pero syempre, hindi po tayo aabot ng 300 kung kayo po ay nanonood, pero hindi naman po kayo naka-login. So, syempre, pwede naman po sa YouTube kasi pwede kayo manood ng kahit hindi kayo nakalagin. Yun nga lang, hindi po kayo makakapag-like, makakapag-share at makakapag-subscribe. So, sana po ay matulungan niyo po ako na makapag-subscribe kayo at umabot tayo ng 300,000 na subscribers. Opo, and syempre, ang good news niyan, pag naka 300,000 subscribers po tayo, magla-live narration ulit po tayo. Ayan, nandito po ako sa parking eh. Ayan, kaya medyo maingay. Parang kumukulog, kumikidlat. So, pagka naka 300,000 subscribers po tayo po ay muling magla-live narration. Okay, siyempre makikita nyo po kung paano po mag-narrate si Kabanong at kasama na doon yung mga iba't ibang boses po natin kasi nagtataka sila, akala nila marami tayong nagdadramatize, no? So ako lang po yun, ako yung nanay, ako yung tatay, ako yung bata, ako yung lolo, ako yung mangkukulam, pati yung babae, matandang babae, di ba? Donya, ako po lahat yun. So makikita nyo po yan pag tayo ay umabot ng 300,000 subscribers. Kaya po, nananawagan po ako, shoutout po sa ating mga Team OFW, Team Tindahan, Team Grocery, Team Palengke, no? Team Hardware, Team Bakery, Team Estudyante, Team Pamilya. Opo, may mga nasa isang bahay lang po, buong pamilya nakikinig po sa ating mga kwento, no? So, shoutout po na sana po ay makapag-subscribe tayo sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa ating channel. At i-share na rin po natin para po mas dumami po at umabot tayo ng 300,000 subscribers. Kaya po, sana matulungan niyo po ako dito na umabot tayo ng 300,000 para makita niyo kung paano po mag-live narration si Kabanong. So muli, maraming salamat po. Ine-expect ko ang inyong suporta. God bless you all.